Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas. To celebrate Alas 8:01 sa aga. nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Agosto 5, tuig 2025. Ako ang inyo tagpalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga headlines. Pagbaligya sa 20 pesos nga bugas para sa mga mangunguma sa Western Visayas suguran sang NFA sa Agosto 20. Pulo ka close contact sang suspetsado nga nagtaliwan sa Mininggo, Coximia sa probinsya sang Iloilo. Wala nakitaan sang sintomas sang masakit. Ika Day 2025 sa Iloilo natala na hiwaton sa Iloilo Sports Complex sa Agosto 24. Probinsya sang Guimaras ginapananaw nga mangin labing una nga TB-free island sa Pilipinas. Mayor Raisa Treñas dinapit nga bisita sa flag ceremony sa Police Regional Office 6. Suporta sa kapulisan, pahayag sang alkalde. Mga nakaparehistro nga botante sa Iloilo City mas sobra na sa meal size suno sa Commission on Election. Antique Provincial Police Office ginbida ang ila mga hinimuan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagaron sa detalye sa atong mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magbaligya sa 20 pesos nga bugas para sa mga mangunguma sa Western Visayas suguran sa National Food Authority sa maabot nga Agosto 20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni JP Yerbas. Magabaligyan na sa 20 pesos per kilo nga bugas ang National Food Authority Western Visayas sa mga manguma sa rehiyon kag Negros Occidental umpisa sa Agosto 20. Suno kay NFA 6 Regional Manager Jasmine Dintag, ang barato nga bugas igabaligya sa ila ahensya sa mga lokal nga manguma nga maiduha kay tariya nga kaumahan o kun mas marubo pa. Dugang panilintag sa Agosto 20, mabakal ang 20 pesos na bugas sa warehouse sang NFA sa Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. Samtang sugod Agosto 27, mangin available man ang 20 pesos na bugas sa anong kibanpanga site sa rehiyon. Kinatag nilintag nga limitado lang sa mga mangumag nga nakaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang kwalipikado nga makabakal sa 20 pesos nga bugas. Kada kwalipikado nga manguma ang mahimo magbakal sa 20 ka kilos sa 20 pesos nga bugas kada bulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Habas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puno ka mga close contacts ang suspetsado nga nagtaliwan sa Mininggo, Coximia sa probinsya sang Iloilo. Wala nakitaan sang sintomas sang masakit. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Reyes Ereñeta. Wala sa nakitaan nga sintomas sa Mininggo, Coximia ang una nga pulo nga close contacts sang suspetsado nga nagtaliwan sa Baratian nga edad 58 anyos gikan sa Miagao, Iloilo. Ini ang pahayag ni Dr. Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office o PHO. Ang pulo nga close contact ang halin sa lokal nga pangulungan tag wala pa nadala sa numero ang close contact sa panimalay kag komunidad sang pasyente.
Madumduman nga una naka-eksperyensya sa hilanat kag pananakit sang lawas ang pasyente nga may suspected meningococemia sang Hulyo 30 kag nagsigi ang nabatsyag sini tubtob Agosto 2 nga may upod nga purpuric rash kag reduced sensorium. Gindala ang pasyente sa isa ka klinika sa Miagao apang ginrefer sa isa ka district hospital kung sa diin gid admit ang pasyente. Apisal sa management napatay ang pasyente sa Agosto 3. Pahayag ni Dr. Labis nga ang ospital nakakuha sa specimen kag ipadala ang sample sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para sa confirmatory kung bala positibo gid man sa meningococemia. Una na nga ginpasaduhan sang LGU sa Agosto 3 ang klinika kung sa diin una gindala ang pasyente para sa disinfection kag liwat naman ini nga nagbukas sang Lunes, Agosto 5. Dugang pahayag ni Dr. Labis nga ang pulo nga close contact ang ginhataga sang prophylaxis. Apisan nga wala sang simptomas sang masakit ang close contacts kag nakabalik na sa ila obra, padayon nga ginamonitor sang health workers ang ila health status. Ang meningococemia isa ka bacterial infection sa bloodstream nga life-threatening. Pwede ini maglaton pinaagi sa respiratory droplets kung mag-ubo kung magpangatsi ang pasyente nga infected, lakit man ang kissing, pag-usar sa pareho nga utensils, kag pagpila na sa kwarto kaupod ang infected person. Nagagwa ang sintomas 2-10 ka adlaw umpisa sa na-expose sa kagaw, kag lakit sa sintomas ang hilanat, palanakit sa lawas kag pagsuka. Samtang nagaprogress ang baratian, ang pasyente makitaan sang purpuric rash sa idalom sang panit, duga sang bleeding kag kung hindi matatapan gilayon, pwede maglala ang kayuntangan bangod sa bleeding kag pagnubo sang blood pressure, multi-organ failure kag ang iban may meningitis o kung mas malala nagakapatay. Kung ka naka-close contact naman sa pasyente, kinanglan sila nga gilayon makatumar sa antibiotic prophylaxis para ma-prevent ang pag-develop sa symptoms. Initially, after natin sila matagan sa antibiotic prophylaxis, kinamonitor sila for 24 hours kung magka-develop sa symptoms or hindi. And then after that, kung sige nga wala sa sintomas, dako chance na hindi na sila magka-sintomas sa paso, pwede na hindi sila makabalik sa ilang mga daily activities as long as makakomplete sila for health monitoring. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Labis. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalauman ng mga opisyal sang 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga mag-upod sa iwaton nga Liga Day 2025 sa Iloilo Sports Complex sa Agosto 24. Pangunahan ni Liga ng mga Barangay Federation President Amalia Victoria Dibuque. Ang Liga Day 2025 isa ka aktibidad nga may tinutuyo nga mas pabakuron pa ang pag-inupdanay sang tagsa ka mga opisyal sa barangay iselebrar ang highlight kag outstanding leadership sang tagsa ka mga opisyal sa ilang komunidad kag pabakuron dugang nga suporta sang liga sa patag sang edukasyon. Sa nainambitan nga aktibidad ay palaboton nga mga exciting activities pila sini mo ang raffle, bida ka sa liga, special guest and celebrities kag madamo pa nga dapat bantayan. Ginaimbitar man ni Dibuque ang tagsa ka mga opisyal sa barangay nga maghugpong kag magupod sa pinakadako nga selebrasyon para sa kabarangayan sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Guimaras ginapananaw nga mangin labing una nga TB-free island sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginapananaw sa Philippine Tuberculosis Society Incorporated o kung PTSI nga mangin labing una nga tuberculosis-free island sa Pilipinas ang Guimaras. Gimpayang ni Dr. Pauline Jean Rosal Ubial, Executive Director sa PTSI, nga tinutuyo sang health group nga himuon nga test case ang probinsya kung sa diini paidalom sa testing o kon X-ray ang tunga sa populasyon sa Guimaras kada 2 ka tuig kag ang nagapositibo sa TB ang ipaidalom sa treatment hasta nga madeklara ang island province bilang TB-free sa sulod sang 4 to 5 ka tuig. Lakit sa estratehiya para sa Guimaras TB-Free Island Initiative o kung GTFII amo ang systematic na screening para sa active TB, co-screening sa TB o po ng ibang pang communicable kag non-communicable diseases na may integration sa ibang pang care services pinaagi sa referral, pagpabaskog pa sa specimen collection, referral kag transport, madasig initiation sang treatment tugtog nga matapos, pag-intensify sang contact investigation kag tuberculosis preventive treatment, lakip man ang pagpabaskog sang local health systems, regular nga monitoring, evaluation, supervision kag data analysis, kag ang implementasyon sang active TB surveillance. Isa sa mga rason sa pagpilit sang Guimaras bilang pilot area amo ang mabaskog nga suporta kag commitment sang lokal nga panguluhan kag mga banwa kag tagbangon nga isla secured o kon separado sa iban pa nga mga probinsya.
Pahayag ni Dr. Ubian nga kung mangi madinalag-o na pagdeklara sa Guimaras bilang isa ka TB-free island, igapatuman man ini sa Siquijor kag Biliran. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangin nilapit nga bisita kag guest speaker si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa giniwat nga flag raising and awarding ceremony sa Police Regional Office 6 sa Camp General Martin Teofilo Delgado kahapon nga adlaw Agosto 4. Sa iyang mensahe, ginpasalamatan sini ang dako nga kontribusyon sang kapulisan sa pagpabilin sang kalinungan sa bugos nga riyon kag bisan pa sa syudad sang Iloilo. Ginpakigbahin man sang alkalde ang lubos nga pagsuporta sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Iloilo City Police Office halin sa infrastruktura, patrol cars, motorsiklo, armas kag badamo pa sa kampanya sa seguridad. Halin sang 2019 sa pagpamuno sang iya amay nga si Anay Mayor Jerry Treñas, ginabantayara na sa 600 million pesos nga balor sang proyekto, kagamitan, infrastruktura, kag iban pa nga bulig nga napalabot sang Iloilo City Government, kag ini ang magapadayon pasuno kay Mayor Raisa. Ginpanginbulahan man sang alkalde ang nangin kadalagan sang ICPO nga ginkilala bilang Best Police Station sa Highly Urbanized City category sa natapos lang nga 124th Police Service Anniversary. Kaupod kay PRO6 Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Alexander Mariano, ginpangunahan man ni Mayor Raisa Treñas ang paghatag pasidungog sa mga PNP awardees sa ginhiwat nga ceremony. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinakahepe sang police station sa syudad sang Iloilo ginpatawag ni Mayor Treñas kasunod sa nagluntad nga kinagamo sa tunga sang pila ka mga pamatanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginsapol ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pila ka mga Chief of Police sa syudad sang Iloilo makatapos ang Iloilo City Social Welfare and Development Office, POSMO, kag Department of Education kasunod sa natabo nga rumble sa ICC Gaisano Grounds nga nagtublag sa mga panguluyo sa area sang Damlaglang. Matandaan pila ka ginapasuni mga estudyante kag menor de edad ang naulamid sa kinagamo sa diin, nakuhaan pa sa video ang ila paglinag sanay. Luyag ni Mayor Treñas nga matapna na ang kasubong nga hitabo ang mapasanyog ang mga tikang agod mapabilin ang kalinungan sa pampubliko nga mga lugar. Ginpangabayman ni Mayor Treñas ang pagbinurigay kag kooperasyon sa mga ginikanan, bulutuan kag iban pa nga institusyon para magiyahan ang mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nakaparehistro nga botante sa Iloilo City, yara pa lang sa 1,670 as of August 3, sa Comelec. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Yara pa lang sa 1,670 mga nakaparehistro bilang bagong botante sa syudad sang Iloilo sa sulod sang 3 ka adlaw. Pumaling sa nagsugod ang voters registration sang Comelec. Sa datos sang Comelec Iloilo City, may 225 nakaparehistro sa Agosto 1, 537 sa Agosto 2, kagyara naman sa 908 ang nagparehistro sa August 3. Yara naman sa Robinsons Haro ang ginahiwat na voters registration sa Comelec Iloilo City. Sa schedule sang komisyon, magalawig ang voters registration tubtob sa Agosto 10. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahimo na nga madayal sang 911 ang mga Antiqueño para sa gilayon nga emergency assistance. Ini ang ginpalayag sang Antique Provincial Police Office kadungan sa regular flag raising ceremony sa provincial government sang Antique sang Lunes, Agosto 4. Ang tanan nga PNP personnel kag patrol unit sa bugos nga probinsya nakaangot na sa 911 response network. Pason nga mas madasig kang madali ma-access ang emergency services sa mga pumuluyo sa Antique. Ang 911 nagapanguna nga emergency hotline number kay nagahatag ini sang gilayon nga bulig sa nanuhay-tuhay nga emerhensya partikular kung may sunog. Kadungan sa paglunsar sang 911 ginpresentar sang Antique PNP ang ila operational kag administrative accomplishment para sa first half sang 2025 nga nagapakita sang ila padayon nga probisa sa pagmintenar sang kalinong kag katawhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhita sa Antique PNP ang ilang mga operational kag administrative accomplishments sa first half sang 2025 kag bulan sang Hulyo nga nagapakita sa ilang padayon nga promisa sa kalinong kag katawhay. Halin Enero tubtob Hunyo tuig 2025 ang PNP nagpatigayon sa 22 ka manilagon nga operasyon batok sa illegal nga droga na tipo na masobra 470 ka gramos ang ginaligar shabu
nga nagabalor 3.2 million pesos kag nadakpan ang 28 ka mga suspetsado lakip ang 14 ka mga high value targets. Ang Hulyo, 4 naman ka mga drug operation ang ginhiwat nga nagresulta sa pagkakumpiska sang 234 grams sang suspected shabu balor 1.5 million pesos. Kag pagkadakop sang 5 ka mga suspetsado, 3 diri ang high value targets kag 2 ang bag-o nga mga drug personalities. Ang pagtinguha batok sa illegal nga pasugal naman nagresulta sa 16 ka mga operasyon sa unang semestre nga mayara sing 48 ka mga pagka-aresto kag 7,603 pesos nga natipon nga posta sang kwarta. 3 ka operasyon ang giniwat nga nagresulta sa 7 ka pagka-aresto sang yara sa 1,603 pesos nga posta. Sa kampanya Batok Loose Firearms, nakarecord ang APPO sa 20 ka mga operasyon sa diin una sa tunga nga tuig nadakpan ang 18 ka mga individual kag nakumpiska ang 24 ka loose firearms. 72 naman ka mga armas luthang ang ginsungka kag 32 ang voluntaryo nga gindeposito. 4 ka operasyon nga patigayon man sa Hulyo nga nagresulta sa pagkadakop sang 6 ka mga nakumpiskar nga mga armas luthang nga may 15 pa ka mga nagsulungka kag 1 ang gindeposito. Naglabot naman sa 235 ka mga wanted persons ang nadakpan. Sa diin mayara sing 12 sa regional level, 13 sa provincial, 6 sa station level kag 204 ka mga wanted individuals. Nadakpan sang PNP ang dugang nga 31 ka ginalakipan sang 3 ka regional, 1 ka provincial, 1 ka station level, kag 26 ka iban nga mga wanted persons. Halin Enero tubtob Hunyo, 59 naman ka anti-illegal fishing operations ang ginpatigayon sa diin may 1 kagatos ka mga nakumpiskar nga mga salakyan pandagat kag mayara man sa 16,000 pesos nga mga produkto sang isda kag 14.4 million pesos nga gamit sa pagpangisda. 9 ka mga operasyon ang ginhiwat sang Hulyo, may 38 ka naglapas nga mangingisda kag na-recover ang masobra 10,000 pesos nga produkto. Ang APPO nagpatigayon man sang 22 ka illegal logging operations, 25 ang naglapas sa diin masobra 12,000 ka board feet sang troso o kung balor 520,000 pesos ang na-recover. May 4 pa ka mga operasyon ang gindugang sang Hulyo sa diin nadakpan ng 4 man ka mga individual kag nakuha ang 214 board feet sang mga troso nga nagabalor 10,000 pesos. Sabay naman sang administratibo, ginpabaskog sang Antique PNP ang ila programa sa Police Community Relations pagi sa nagkalain-lain nga outreach kag relief effort. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, nag-turnover sang indemnity check balor 102,000 pesos ang PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation Western Visayas sa pamilya Tupas. Ang check ay ginbato ni Yumina Tupas bilang bulig sa matapos na patay sa vehicular accident ng bata nga na-enroll sa Accident Dismemberment Security Scheme. Naibaluan nga ang ADSS gintukod agad maghatag sang financial nga bulig sa mga mangunguma mangingisda nga na aksidente nga nagresulta sa kamatayon o kun injury. Ini nga programa isa ka importante nga safety net para sa mga nagaobra sa agrikultura, nagapangatubang sang pilibro ang ilang nga pangabuhian. Sa karon may aranas ang kabugusan nga 83,314 ka mga manguma kag mangingisda ang sakop sang ADSS kag ang ila insurance coverage nagalabot sa masobra 4.2 billion pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol ang mga regional nga talatapan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Western Visayas kag Mimaropa para sa isa ka estratehika nga sinapol agod atubangon anunuhay tuhay nga mga report sa ginaligar hulbot-hulbot operations. Ang pagsinapol nagserbe nga tikang sa pagpanghanda para sa mas malapad nga pagbinuligay sang mga ahensya. Ginambalan sa mga partisipante ang paghimo sa isa ka tingob nga 3 ka tuig nga plano sa pagpatuman posible nga mga pagbago sang pulisa kag mas mabaskog nga koordinasyon upod sa lokal nga unit sang pangaluhan sa mga otoridad sa pantalan. Ginhatagan man sang pagtabod ang pagpauswag sang pagbantay, pagpaambit sang ihibalo kag mga protokol sa pag-uyat sang kaso. Ang pagtilipon importante gid hindi lamang para sa pagpatuman kundi para sa pagpasiguro sang seguridad sa pagkaon sa pungsod. Ang mga follow-up na pagsinapol upod sa iban nga mga rehiyon kag DA-BFAR Central Office natalana nga magapadayon sang momentum. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Mga nguma sa Sigma Capiz nagpaidalom sa paghanas na tuhoy sa Integrated Crop Management. Radyo Pilipinas. Detalye sa Naghiwata Department of Agriculture Western Visayas sa paghana sa Sigma Capiz tuhoy sa narituhay nga practices nga maangot sa integrated crop management. Ang paghanas gintamugan sa 160 ka rice farmer gikan sa tatlo ka cluster area kag nagatuyo nga mapanami pa ang ilang produksyon subong nga wet cropping season. Kabahin na ini sa Priority Research Initiative na ginpunduhan sa dalom sa Bureau of Agricultural Research. Takip sa mga ginpakilala ang konsepto sa 4R o kung ang pag-apply sa right source of fertilizer sa right rate, right time, kag right placement. Ginpakilala man ang mga biological control agents kagay sa trichogramma sa pagdumala sa peste agod malikawan ang pagsalig sa mga chemical inputs. Ginpakita man ang simple nga pamaagi sa pag-ubra sa mga botanical concoctions kag pag-set up sa vermicomposting. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, Agosto 5 tuig 2025. Sa lugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. O naging lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika,